Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan yung naroon kami, handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. OFWs na mag-uuwian ngayong Pasko nagsisimula ng dumagsa. Embahada ng Pilipinas sa Roma nagbabala sa mga magbabalik bayan na mag-ingat sa mga nakikiusap na magpadalang bagahe. May-ari ng isang Dutch shipping company, suportang militar ang nakikitang solusyon para maiwasan ang pagdukot ng mga pirata sa mga tripulanting Pinoy sa Gulf of Aden. Pope Benedict XVI, pabor sa paggamit ng kondom bilang proteksyon sa sakit na AIDS. Ilang Pinoy natuwa, pero ang iba nagduda sa pahayag ng Santo Papa. Pinoy band sa UK nagsama-sama sa isang gig sa London. At royal wedding ni Prince William at Kate Middleton itinakda na sa Abril 2011. Mga Briton at Pinoy sa UK, excited na! Suportang militar ang nakikitang solusyon ng isang Dutch shipping company laban sa pagdukot ng mga pirata sa mga tripulanting Pinoy sa Gulf of Aden. May report si Deza Marie Aguilar. Wala na ng palala ang problema sa hijacking at kidnapping ng mga seafarers sa Gulf of Aden. Kaya naman, rekomendasyon ni Erik Berenson, direktor ng Kustvaardbedrijf Moerman, isa sa maraming Dutch shipping companies na may Pinoy crew, magpadala ng naval ships ang gobyernong Aquino para protektahan ang mga tripulanteng Pinoy. Do the same as what the Koreans do and the Japanese do and the Chinese do. They have at least 1 or 2 Navy ships sailing there, and they're organizing escort convoys. In my opinion, that is the best way to help on the spot. Pero ayon sa isang retiradong kapitan ng Royal Navy of the Netherlands, limitado lamang ang magagawa ng Pilipinas laban sa mga pirata ng Gulf of Aden. Hindi raw kakayanin ng mga kagamitan ng Philippine Navy ang pagbibigay ng convoy sa mga barkong naglalayag sa Gulf of Aden. The only thing what one can do is probably through the United Nations provide officers to and interpreters to help out when ships with Philippine crews are being captured by the pirates. Ang mga tripulanteng Pinoy, kahit na nangangamba sa kanilang kaligtasan sa biyahe, wala raw magagawa dahil bahagi ito ng kanilang trabaho. Kasi baka lalo na loaded ang barko mo, ay 2 meters lang yung freeboard, so anong kabado ka, tapos wala kang pira maibigay, so makidnap ka. Lagi naman natin naririnig na pag may tumadaan doon, delikado ka. Pero sa tulong ng mga officers and crew, yung paghahanda ng mga safety. Sa kabila ng pangamba para sa kanilang kaligtasan, mas pipiliin pa rin ng maraming Filipino seaman ang maglayag sa mga mapanganib na teritoryo kesa sa hindi makasampa ng barko. Bukod sa ito ay parte ng kanilang trabaho, ito rin ang kanilang paraan para mas bibigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Para sa Balitang Europe, Deza Marie Aguilar, Rotterdam, The Netherlands. Lumikha ng ingay ang mga lumabas sa